inireklamo po ni Marie ang kanyang ex-boyfriend na si Alex dahil daw sa hindi nito pagbibigay ng sustento at hindi pagkilala sa naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Tinanong kita, Alex, bakit ka nagpakilalang binata? Ganong may asawa ka na pala na nasa probinsya. Siguro po, nalungkot lang po talaga ako kasi malayo nga po yung misis ko. Naghahanap po ako siguro. May anak ba kayo ng asawa mo? Meron po. Ilan? Isa po. Isa. Gaano na kayo katagal na nagsasama? 5 taon na po. 5 taon. So kayo ni Marie naging 3 taon na magkarelasyon. Tama ba? So dun sa 3 taon na yon, masasabi mo ba sa akin ng harap-harapan at talagang diretso sa mata na hindi mo minahal si Marie? Minahal din po. Bakit ngayon dinideny mo ang bata at sinasabi mong hindi ikaw ang ama? Siguro po kung mapatunayan po na akin po talaga yung bata, baka magsustento po talaga. Alex, ang isa pang nakakalungkot dito ay nung sinabi sa'yo ni Marie na siya ay buntis, bakit hindi ka na nagpakita? Hindi ka nakipag-usap? Hindi kayo nagkaroon ng break-up? Natakot Hindi mo po na ako kasi kinausap na nun. malaman ng asawa ko. So doon ka natakot. Bakit? Dahil responsibilidad. Opo. Pero nung naloko ka ng bata, hindi ka natakot. Kailan dumating dito sa Maynila yung misis mo? Nung 2010 po. Bakit siya nagpunta sa Maynila? Kasi po nalaman niya po na may babae ako. Inamin mo sa kanya. Inamin ko po kasi nag-aaway po. Kay Marie, hindi mo nagawang aminin na ikaw ay may asawa na tao. Hindi po. So nung inamin mo sa asawa mo na ikaw ay may babae, anong naging reaksyon ng asawa mo? Nag-aaway po kami. Abay natural, alam nga naman ipaghanda ka pa. Di ba? Pinatawad ka ng asawa mo. Opo. Anong ipinangako mo sa kanya? Na hindi na mauulit. Alam niya na nabuntis si Marie? Nalaman po niya. Pero sinabi ko po sa kanya, hindi po ako ganun kasigurado kung akin po yung pinagbubuntis. Bakit lagi mo yung sinasabi? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para kay Marie ang sabihan mo siya ng paulit-ulit na hindi ka sigurado na ikaw ang ama? Bakit, Alex? Kasi po, sabi po nung barkada ko na may iba pa siyang boyfriend bukod sa akin. So naniwala ka dun sa barkada mo na nagsasabing meron siyang ibang boyfriend Nakita ba ako? nung time na kayo ay may relasyon. Sino yung sinasabing boyfriend na yon? Hindi ko po, hindi ko po... Wala akong ibang boyfriend. Ikaw lang. Ay, nagagalit ang mga sausawero at sausawera dito sa studio. Parang hindi nila gusto mga sagot ni Alex, Hans. Oo nga, Chang, na parang ang nakikita namin dito ngayon ay si Alex, ibinibintang na may ibang lalaki itong si Marie para makaligtas sa responsibilidad. Hindi ba? Sinong may tanong? Ikaw. Ano yung tanong mo? Ang tanong ko para kay Alex Manlaloko, bakit kinakailangan pa na ang isang katulad nyo na mga lalaki ay maghanap pa ng babae gayong may asawa na pala kayo? Ay! Naku, yan ay isang tanong na maraming babae ang nag-aantay ng kasagutan. Kuya Alex, bakit nga ba may asawa ka na ay naghanap ka pa ng iba? Bakit hindi ba kontento sa isa? Sagot! Tao lang po kasi ako eh. Naghahanap din ako ng pangailangan ng lalaki. Dr. Camille, dito sa nagiging sitwasyon ni Alex at ni Marie, sa mga paliwanag at sagot ni Alex, talaga bang dito natin mapapatunayan at makikita na talagang ang kalalakihan ay, kung sasabihin nga nila, ay polygamous? Alam mo, kahit naman siguro sa kahit na walang asawa, talagang ang mga lalaki naman siguro naghahanap ng babae. Pero ang pangit dito kasi, Ami, talagang pinapakita niya na ang gusto niya ay yung pagnanasa eh. Laman eh. Hindi yung sinasabi natin na talagang kaya niya ginawa yun dahil kasi parang meron siyang parang may nakita siya kay Marie na talagang hindi niya nakita sa asawa niya. At least sana maging honest siya eh. Parang sinabi lang niya na kasi
pangangailangan ng lalaki. So, pangangailangan ng lalaki pero nanloko ka ng babae kaagad. Pero dito sa nangyayari, Dr. Camille, paulit-ulit na sinasabi ni Alex na hindi ako ang ama ng anak ni Marie. Di ba? Meron bang parang gano'n na nararamdaman ng isang tao, whether babae or lalaki, kung siya nga ba o hindi ang ama, ang tunay na ama o tunay na ina ng isang bata? Dalawa lang yan, Ami. It's either defense niya yun para sabihin na natin makaiwas siya sa responsibilidad. Or pangalawa, talagang maaring meron siyang nasa-sense na talagang sabihin na natin na una pa man ay talagang hindi siya. Pero yun ay kung sakasakali mang talagang sabihin natin walang nangyari, pero yun na nga, na may nangyari. Yung doubt ano na lang siguro kung talagang nakita niya yung bata physically, doon mo makikita kung nandun yung, yung intuitive thinking nung tao. Maraming salamat po, Dr. Camille. Nako, narinig na natin mga kasawsawan ng bawat panig. Sa pula o sa puti? Hans? First round ng ating Boto Hans. Go! Boto na! Nakutsang! Maliban sa dalawang lalaki na nakita ko nagtataas ng pula, karamihan na ay puti. Ano to? Kampi-kampihan ba to ng mga kasarian? Mga kapatid, may isang tao pa pong malaki ang galit kay Alex dahil daw po sa ginawa sa kanyang anak. Narito na at magsasalita na rin po ang nanay ni Marie, si Merly Villaflor. Pasok! Aling Merly, diretsahang tanong, alam po ba ninyo ang naging relasyon ni Alex at ni Marie? Hindi ko po masyadong maano kasi nung nalaman kong buntis ang anak ko, hindi ko alam kung anong nararamdaman ng isang ina. Sa ginawa ng lalaking yan, pinagtiwala ko sa kanya na ang lalaking yan na nakabuntis sa anak ko. Umalis na lang ng bigla, pinagtiwala ko, pumupunta sa bahay. Tinanggap ko siya. Pero anong ginawa mo? Walang yakang lalaki! Pinagkano mo yung anak ko! Aling Merly, ano pong pakiramdam ninyo na ngayon ay tinatanggi po ni Alex na yung pong apo ninyo ay hindi niya anak? Ay, ang alam ko, siya lang ang kasama. Hindi ko alam na siya hindi ko alam kung anong ginagawa niyang kasalunulihan. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, siya lang ang pumupunta sa bahay. Ang iba pong detalye sa likod po ng issue na ito, malalaman po natin mga kapatid sa pagbabalik po ng Face to Face.